Kumusta mga idol? PBA update muna tayo. May malaking blockbuster trade na magaganap sa PBA bago pa magsimula ang 48th season nito bukas, Nobyembre 5. Ang punot dulo ng trade na mangyayari ay dahil sa ayaw i-release ng Converge Fiber Xers ang kanilang former Commissioner's Cup import na si Quincy Miller, kung saan ginamit siya ng TNT Tropang Giga bilang import sa EASL tournament. Hindi kasi naging maganda ang kondisyon ng original import ng TNT na si Ronde Hollis Jefferson dahil sa isang malubhang karamdaman. At may posibilidad pa nga na baka magtagal pa bago siya muling makalaro sa koponan. Si Miller ay naglaro sa Converge noong nakaraang taon, kung saan nag-average siya ng 32 points, 16 rebounds, 3 assists at 3 blocks kada laro mga idol. Gusto na sanang gamitin pansamantala ng TNT ang serbisyo ni Miller, pero ayaw siyang payagan ng Converge dahil hawak pa din nila ang rights sa prolific import na ito. Pero ayon sa balita, pumayag na ang Converge na pakawalan ng kanilang former import sa pamamagitan nga ng blockbuster trade. Ang mga player na posibleng ma-involve sa trade na ito mga idol ay sina Kevin Alas ng NLEX Road Warriors, Bong Quinto ng Meralco at si Matt Nieto na posibleng pakawalan ng Converge. May malaking posibilidad na mapunta si Kevin Alas sa Converge dahil kailangan mapunan ang pagkawala ng dalawang top scorer ng team na si Maverick Ahanmise at Jeren Teng. Ang dalawang player na ito ay napunta sa mga powerhouse team sa PBA na San Miguel Beermen at Barangay Ginebra na siyang nagmamanipula ng mga player sa liga. Magiging malaking bagay kapag nalipat si Alas sa Converge dahil magkakaroon na muli ng legitimate point guard at scorer si Coach Alden, na kagaya ng posisyon na iniwan ni Ahanmise. Habang si Bong Quinto naman ay maaring malipat sa NLEX Road Warriors, at si Matt Nieto naman ay sa Meralco Bolts. Mukhang hindi na nga basta-basta magpapabuli pa ang bagong koponan sa PBA na Converge mga idol. Matatandaan na ganito din ang ginawa ng San Miguel Beermen sa kanilang koponan noong nakaraang komperensya. Gusto sana kasing kuhanin ng Converge ang former NBA player na si Shabazz Muhammad na naging import ng San Miguel, pero hindi ito pinayagan ng SMB dahil hawak daw ng powerhouse team na ito ang rights kay Muhammad. Ang nakakapagtaka lang dito mga idol, bakit pa nila kailangan ipagdamot ang kanilang former import kung hindi na naman nila ito gagamitin bilang reinforcement sa sumunod na komperensya, diba? Isa din sa naging resulta ng pambubuli sa Converge ay ang hindi pagkaka-appoint kay Delta Pineda bilang team governor ng koponan. Ang dahilan ayon kay Commissioner Willie Marshall yun lang daw ang napagkasundoan ng PBA board. Kaya naman sa pagkakataong ito, hindi na basta-basta pumapayag pa ang Converge na maagawan sila ng karapatan at mamanipula ng mga powerhouse team sa liga. Nagkaroon pa nga ng usap-usapan na baka umalis na lang ang Converge sa PBA at bumuo na lang ng sarili nilang liga. Pero namatay din ang isyong ito dahil nga nandyan pa naman ang MPBL na pumapangalawa sa pinakamalaking basketball league sa buong bansa. Hawak din ni Delta Pineda ang Pampanga Giant Lanterns sa MPBL na kasulukuyan ding nakikipaglaban sa semifinals ng liga. Medyo nagkaroon din naman ng malaking pagbabago ngayon sa PBA dahil madaming magagaling na rookies ang nakapasok sa liga. Medyo nagluwag kasi ng requirements ang PBA pagdating sa mga rookie applicants dahil nakita na nila ang epekto ng pagkalugi ng liga. Balak na nga daw nilang magdagdag pa ng dalawang koponan, pero sa ngayon nga ay puro plano pa lang ito at wala pang kasiguraduhan.